안녕하세요, 여러분. 필리핀에서 한국어를 가르치고 있는 밀리입니다. 오늘은 제가 평소에 조금 궁금했던 이야기를 해보려고 합니다. 필리핀 사람들은 한국 사람들을 어떻게 생각할까? 필리핀에 살면서 한국 사람이나 한국 문화에 대해 이야기하는 필리핀 친구들을 많이 만나게 되는데요. 문득 이런 생각이 들었어요. 필리핀 사람들은 한국 사람들을 실제로 어떻게 생각하고 있을까? 한국 드라마나 K-pop 때문에 한국을 좋아하는 사람도 있을 것이고, 한국에서 일하거나 한국인 친구를 만나본 사람도 있을 텐데요. 그래서 오늘은 직접 물어보기로 했습니다. 제가 일하고 있는 학교에서 몇 명의 필리핀 학생들과 선생님들을 직접 인터뷰해봤어요. 과연 필리핀 사람들은 한국 사람들을 어떻게 생각하고 있을까요? 좋아하는 점은 무엇인지, 한국에 대해 어떤 이미지가 있는지, 그리고 한국 사람들에게 궁금한 점은 무엇인지 지금부터 함께 들어보시죠. 한국인이라고 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지는 무엇인가요? When you say Korean, the first thing that comes to my mind is the K-dramas that I watch online. Actually, yung mga Korean movies, yung greetings nila, "Annyeonghaseyo." Korean drama, which is yung mga napapanood natin at mga kinakikiligan ng mga kabataan ngayon. 한국 사람들이 가장 좋은 점은 뭐라고 생각해요? What I like about Koreans that they're very kind and actually they're very friendly. When I try to talk to them, they're very friendly. They're very kind and outgoing. There are times that they're actually shy, but they also like adapt. They adapt like speaking English very quickly, and they really are willing to learn English from what I can see because they've been like talking to a lot of Filipinos. Well, some of them are really shy, but when we talk to them, they really talk as well. So, and we also like have some conversations back and forth. Kapag nakikita nila yung teachers, palagi silang nag-greet, laging nakasmile. Parang tulad din sa ating mga Pilipino. Kapag nakikita natin kahit di natin kilala, like, hello, hi, greetings, ganun. Yung eager to learn nila sa mga bagay-bagay na hindi pa nila alam. I have a student here in Thais na sobrang eager niyang matutunan ang lahat ng bagay na hindi nila natututunan sa kanilang culture. 한국 사람들은 어떤 성격을 가지고 있다고 생각해요? Actually, since marami na akong na-meet na Koreans, kumbaga parang lahat ng personality na meron din na yung mga Pilipino, ganun din sila. Outgoing, meron namang sobrang respectful din. Yun din yung nakakatuwa sa kanila. I can say they're very disciplined. Kapag yung isang bagay ay gusto nila, gumagawa talaga sila ng mga paraan para makuha nila isang bagay. And aside from that, kapag may mga bagay na binigay sa kanila na dapat gawin, is tinatapos agad nila. Unlike sa mga Filipino na we have na term na ginagamit naman niya na hobby. 한국 사람을 실제로 만나볼 적이 있나요? 첫인상은 어떻나요? Mga students lang din talaga. Sobrang respectful nila. Kapag nakita nila yung teachers, magbabaw agad sila. Or magi-greet, ganyan. Madali silang maging kaibigan. Which is, totoo naman talaga. Kasi yung mga students na meron tayo dito sa Thais is, lagi silang bumabati, madali silang mapagsabihan, and willing to learn sa lahat ng bagay na mga hindi pa nila alam. 한국 음식을 먹어본 적이 있나요? 가장 좋아하는 한국 음식은 뭐예요? Yeah, it's actually one of my favorite ones in Korea. Oh yeah, buldak is one thing. I like spicy. Yes, I like spicy food even though I end up, pains in my ears because like of the effects of the spiciness. My favorite Korean food is kimchi jjigae because it's very spicy. It has a soup, it has vegetables, it has everything, and it's very good. Tteokbokki. Tapos yung, I love kimchi. Bulgogi. I'm gonna say this. I like the texture of the food and yeah, it's very delicious. 한국 드라마나 K-pop을 좋아하나요? 가장 좋아하는 것은 무엇인가요? Just recently starting watching K-drama and actually I don't have any favorite actors yet. Park Shin-hye. I really like her acting, and I've watched almost all of her K-dramas here in the Philippines.
So I really like K-drama. Good, good, good. Before, alam niyo po, Cher, yung Boys Over Flowers. Sobrang bata. Pero ang gusto ko dun sa Boys is si Kim Bom. Yeah, that was very cute. 한국 사람들에게 궁금한 점이 하나 있다면 무엇인가요? What I'm curious about them is in the way they think. Actually, I've started to start a research on them because I just wanted to have more Korean friends. Yung kung paano nila sinusulat yung, for example, English words, tapos yung sulat nila sa Korean words. Kasi nga po, tulad nung tinanong ko sa inyo before, paano nila sinusulat yung apple, Amanda, yung which is, yung both start ng letter is A. Pero kapag sinulat nila sa Korean, opo, nagkakaiba. So, yun talaga yung pinaka-curious ako. 한국에 가게 된다면 가장 해보고 싶은 곳은 무엇인가요? mag-explore kung ano ba yung mga pinakamagandang bisitahin sa Korea and yung culture nila. And actually, ngayon ay nag-aral na ako ng Korean. Pumunta ng Jeju Island and makita ang cherry blossom. Dahil here in the Philippines, wala masyadong ganun kagandang place. Gusto ko i-try yung parang traditional, yes, traditional dress. Ano pa naman? Yeah, hanbok. I want to try that. I really want to I really want to experience what's happening in K-drama. I want to give a random girl my umbrella just because. Yeah. 한국 문화에 대해 한 가지 배우고 싶은 게 있다면 무엇인가요? I want to know how they give respect to older people. How they interact with people and yung kung paano sila mamuhay actually and how to use chopsticks kasi hindi ako marunong. Yung mga simpleng bagay, especially their language. I want to learn their language. As of now, ako ay nag-aaral na ng Korean. So, ang gusto ko na matutunan is the way they live. Kung paano yung buhay nila sa pang-araw-araw, anong klaseng struggle ba yung nararanasan nila. 한국 사람들에게 한마디 한다면 뭐라고 말하고 싶어요? Strive hard para matutunan, huwag susuko kung hanggang saan lang ba yung ability nila. Kailangan nilang mag-think out of the box or umalis sa kanilang comfort zone. Please be my friend. I really want to be friends with Koreans. I hope that you enjoy Philippines when you visit the Philippines and you enjoy the people and you enjoy our food as well. 인터뷰를 들어보니까 정말 재미있죠? 저도 필리핀에서 오랫동안 생활하면서 한국에 대한 필리핀 사람들이 관심이 생각보다 굉장히 크다는 것을 많이 느꼈습니다. 특히 한국 음식이나 K-pop, K-드라마뿐만 아니라 한국어와 한국 사람들의 생활, 방식에 대해서도 궁금해하는 사람들이 많았어요. 하지만 오늘 인터뷰에서 가장 재미있었던 것을 사람마다 한국인에 대한 이미지가 조금씩 다르다는 점이었습니다. 오늘 영상은 어떠셨나요? 한국에 계신 여러분은 필리핀 사람들은 한국인을 이렇게 생각하는구나 하고 재미있게 보셨나요? 그리고 필리핀 시청자 여러분, 혹시 여러분도 한국인에 대해 궁금한 점이 있다면 댓글로 남겨주세요. 제가 다음 영상에서 직접 한국인들에게 질문해 보겠습니다. 한국인과 필리핀 사람들이 생각을 서로 알아가는 영상 앞으로도 계속 만들어 보겠습니다. 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 지금까지 필리핀 빌리였습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요.